Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos. At sa araw na ito may tatalakayin po tayo, no? Ito ay patungkol doon sa si Roy Tundag kasi gumawa rin ng kanyang rebuttal. At natawa ko sa kanyang ginawang rebuttal kasi tila yata wala siyang pakialam na walang kuryente si Titianing. Basta makatanggap lang sila ng pera, wala na silang pakialam kung may kuryente o wala yung nagbibigay. Basta tumanggap lang sila ng pera. Okay, bago muna yan, ating mga pakinggan kung paano to papaliwanag ni Roy Tundag. Narito po. Gusto na ko isuon nga inyong paminawon nga pinaagi ni ining rebuttal ni John Doe igsoon kini nga mga CFD ila gyud hinuon gi-prove sa tibok kalibutan nga ang taong kawatan sakitan gyud igsuon. Oy. Roy Tundag, wala ka nagsulti mahitungod sa ako, pero tungod ako ang imong giribat, ako ang imong giribatan, akong video mong giribatan, ako ra imong gipasanginlan nga kunuhay na sakitan. No? Onya, kay ako mang kunuhay ang nasakitan, wala ko nasakitan, Roy Tundag. Unang-una, akong nakita nga kamong mga sabadista, akong gipahayag sa maong video nga wala gyud mo ming tabang niya. Kamoy sigig dawat og kwarta. Kamo may sigdawat og kwarta. Sa ingon nimo sa imong video nimo, ang nagdawat ang diakono. Gipasa sa treasurer. Gipasa sa pastor. Ngadto sa balay tipiganan. Di ba ikaw may namulong ana? Kunya, pag abot sa balay tipiganan, noon sa man to siya, giapod-apod ninyo. Giapod-apod. Sweldo sa liman. Sweldo sa pastor. Sweldo sa janitor. Giapod-apod ninyo. Pero walay usa sa inyo ang diakono, ang treasurer, ang pastor, ang janitor. Walay usa nila nakatabang nga si Tianing. Di na ko ni kadugo. Dili na ko ni kadugo. Dili na ko ni hiunsa. Pero ako ang nakabati sa ilahang kalisod. Samtang kamo nagdawat mo og kwarta, sila nagkalisod. Paburot mo na yung gingon ba nga kwan? Pastor burot, membro alaot. Ako nasakitan? Ako lang gipamukha sa inyo Unya, nalimot ni si Roy Tundag. Roy Tundag, sige kag tulog, sugo, sige bukang gasupa. Atong pahinumduman si Roy Tundag sa mga balaod nga iyang nasupak. Okay? Atong isa-isahon, no? Unang-una, atong ipakita unsay giingon sa Exodo 20 versikulo 16. Hindi. Ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Matod pa niya, kay ako nasakitan, ako daw kawatan. Wala ka ni accuse directly, pero ang ebidensya nga ako ang imong gipasabot, ang video mismo nga imong giribat. Kaya sa akong video nga giribat, nagpakita mo kong emosyon. Kanya imo ang pulong nagsulti, ang kawatan masakitan gayon. Roy Tundag, nagbante ba kag Sabado last week? Delete na to. Unang sugo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, kalima, kaunom, kapito, kawalo, imo nang ipangtuman, katutanan, delete na to. Bakit? Nalimot ka, Roy Tundag, sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 10, ngayon paboritong basahon? Kaya ang naglapas sa usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas tanan?
Ano pa sa ngila mo kunin mo kawat nga wala mo ang koto panahon sa Malakyas. Atong basahon ng Malakyas ha. Tanawa niya ha. Atong basahon ng Malakyas. Before ta mo padayon sa iyang video, basahon na itong Malakyas. 3:8 ta magsugod. Usay gingon diri. Mangutana ako. Matarong ba sa usa ka tawo ang pagtika sa Dios? Dili. Apan gitikasan ako ninyo. Na ay giingnan ng Ginoo. Gitikasan ako ninyo. Dili ka mo gamit termino og ninyo kung wala kay istorya. Ha? Gitikasan ako ninyo. So naay nanikas niya. Ang nanikas niya ang iyang gisultian ani. Yan na di Kristiyano to panahon na. Oh. Sa unsang mga paagi, sa mga ikapulog mga halad, gitunglo kamong tanan. Kaning mga tawhana diri roy tundag gipangtunglo na. Yan na di Kristiyano na panahon na. Kapaila lang juga roy tundag nga wala ka nakasabot sa imong gibasa. Ha? Roy tundag? Kapaila ra jud ka nga wala ka nakasabot sa imong gibasa. Klaro na gitunglo kamong tanan. Ang giingnan gitunglo na. Ang giingnan diha gitunglo na. Kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako unsang nasurang gipasabot? Unsang nasurang gipasabot ato padayon. Ang tibuok nga ikapulo ang ngadto sa templo. Asa ko na dalon na tibuok ikapulo sa templo. Kanang gihimo nila karon nga balay tipiganan templo ba na? Atakara mong storya. Ha? Ritundag? Lamin ni ato ni kuan ato ning i-share kang ritundag no. Ato ning i-share kajut lang. Ato ning i-share, ato ning i-mention si Roy Tundag dire. Kay aron. Ato ning i-mention ang basihanan. Ato ning i-mention si Roy Tundag dire kay aron kuan gyud kanang makita gyud niya ba. Ayan. No? Ato ning iskutan dire. Ato ning iskutan ni si Roy Tundag dinhi. Ingon dire, ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Kanin yung balay tipiganan giingon nimo, templo balay na? Templo na? Tanaw nyo ha, matod pa siyang usa ka video, walay SDA nagtudlo nga ang pastor nga mangubrak ikapulo. Ana siya. Walay SDA nagtudlo nga ang pastor mangubrak ikapulo. Kaya ang mga tao may kusang ni hatag. Tanawa ra gud ninyo ng bersikulo mismo oh. Ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Kinsay kinsa mang pari nga libita ang nang adto sila aron mangubra. Oy, abi mo kapulo. Dili mo na. Ang mga Israelita may maghatod sila ikapulo ngadto sa templo. Ang Israelita may maghatod kapulo ngadto silang templo. Unya kay ilan naman gitapok dito igol na tong hakoton. Mo tong ingon nga kanang mangulikta atong basahon ng kuan be atong basahon sa ning Hebreo 7:5 karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat nilibing nga mga pare mangubra og ikapulo. Giunsa man nila pagkubra ila bagitag sa tagsa ang mga tawo koy ambi mo ikapulo. Pero Tundag, utok naman. Na kay utok? Na kay utok? Na? Kung naangon ni mo magamiton. Na, magkaangon ni mo magamiton. Ayun diri oh. Ang mga kaliwat
nilebe nga mga pari, mangubra, o ikapulo, ika sa katauhan sa Israel. Unsaon niya pagkubra? Adtuon niya tagsa-tagsa? Suruy niya tibok simbahan, ingno niya, ambi mo ikapulo. Diloy! Dili mo na sa sinagugang pagsimba nga na mo suroy para mangubra ikapulo. Wala. Na sila butanganan dito. Nga dito ibutang nila ikapulo. O niya ang mga paring alibita, lahatong kubrahon. Lahatong kubrahon. Di same sa gihimo si inyo ha. Matod pa niya. Ang mga membro mismo may kusang muhatag musulti. Pastor, dal ako'y kapulo. Ikabi mo musulti na bitaw. Ang membro nagsugo sa pastor. Unya ang pastor igo lamang gisugo. So wala siya nangubra. Mamiluso po man. Atong basahon ba, o yun ba sa kasuguan sa Ginoo ng pamiluso po? Filipos 2:8. Sa itong sa ingon sa Filipos 2:8. Ha? Ingon dire. Filipos, kanda ito. Kolosas, ito, Kolosas 2:8. Sige, ingon dire. Pagbantay sa mga tawo nga buot mudala kaninyo sa ilang grupo sa pinilusupo nga pamaagi og malimbongon nga mga pagtulunan. Mamilusupo man kadong. Ha? Mamilusupo man kadong. Una mamilusupo man ka halata ra kayo bay. Bay lata kay bay. No? Dili unta mamilusupo bay kaya hindi mahalata bay. Wala nangubra. Kay igo rang gisugo, dal ako'y kapulo. Hoy, kung tinuod nga wala nangubrag ikapulo, ang inyong pastor walay muhatag ninyong ikapulo, tanawa mi sa mua. Kami sa mua. Wala mi pari nangubrag ikapulo, di way muhatag kapulo, kaya may nangubrag kapulo. Nga naman, sa Biblia, ang gisugo nga mangubrag kapulo, katulad mga paring alibita. O may paring libita sa mua, di wala mangubrag kapulo. Kaya wala mangubrag, di wala makatag kapulo. Pero kung doon ay muhatag kapulo, iharap po na. Apan si inyo hatanan, muhatag. Nga naman, inyo mga hadlokon. Inyo mga hadlokon. Nga kung di ka muhatag, makapangawat ka. Huy! Pataka ka malagtabi diha. Nya akong video, iyahang gipotol. Akong video iyahang gipotol. Otong di makukumbinsido ana iyahang gipotol. Tanawara. Ang sumpay ato ipakita ang sumpay beta. Nya nato pakita ang sumpay unya, no? Iyahang gipotol ko istorya. Di ko mas may siguro sa ato ipakita gyud ang video, no? Ang video gyud mismo to ipakita. Unsay giingon gyud na ako sa akong video. No, kay iya man giputol. Maro ni Suritundag, nagtakda ni kapangingilan. Ha? Putol niya akong video na ako. Nya lahi may ko ito. Butbut ni Muritundag. Sama makatoliko, way nang ulitag kapulo sa mga labay yata kapulo nga wala man. Oh. Kung naman gali mo hatag banggali maihapra. Maihapra. Ngunit ti mailang nga wala nang ulikta. Kung nay muhatag katolik o kapulo, iya rapod na. Pero wala dili ako wadyo ko hatag kapulo kano wala mi nang ulitag kapulo. O sa inyo ang along tanang membro muhatag magkapulo, kay nain nang ulitag kapulo. Bot nimo pagka baka kunag yun mo tuhana ka, tuloy. Kabubuto na sa tanan nga mga membro sa Seventh Adventist kay nakabalo sila nga ikapulo iyas Ginoo ug mismo sila kinasing-kasing gyud ng ilang kwarta iuli ngadto sa Ginoo alang sa buluhaton sa Ginoo. Oy. May nanawag. Kinsa man eh? Hello? Hello. Good afternoon, Hello, bro. Good morning. Good morning. Sa to ko headset na. Tawag si Julito. Hello, bro. Julito. Hello, marinig mo ba ako? Okay, nadungog ka, bro.
nakita ko ang live mo. Parang you are hitting the tithes and offering. No. Ano, laban buga. Gusto lang ko magtanong sa iyong mga presentation. Sige. Okay lang. Sige, magtanong ka sa presentation ko. Sabi mo, narinig ko, na ang Seventh Adventist pinoforce na bigay ng tithes and offering. At saka, ang mga pastor namin ay nagkukulik. Saan mo narinig yon? Okay, eto yung sagot ko. Hindi ko narinig. Ako mismo nandun, witness ako dun. Dati ako member ng SDA eh. Eto yan. Meron ka bang ebidensya? Yes, meron akong ebidensya. Inamin mismo ni Roy Tundag. Sabi niya, yung membro, inutusan yung pastor, dalhin mo yung ikapulo ko. Yung ikapulo ko, pastor, dalhin mo. Nangolekta. Kasi kung hindi niya trabaho ang pangongolekta, hindi niya dadalhin yun. Hindi sa kanya yun eh. Pero tinanggap niya. Sabi siya taga-kolekta. Sabi ni Roy Tundag, bibigay yan sa diakono. Tapos bigay yan sa treasurer. Tapos treasurer ibibigay sa pastor. Oh. Tapos yung pastor dadalhin niya doon sa bahay tipiganan. Ang tanong ngayon, kung hindi niya trabaho ang mangolekta, ba't niya tinatanggap yung pera? Di ba? Si Roy Tundag na mismo ang nagsabi. Si Roy Tundag na mismo nagsabi. Sunod na tanong. Okay, go. Sabi mo, binigay sa pastor. Magkapareho ba yung binigay at sa magkulikta? Yes, pareho yung bro. Sa Hebreo 7:5, babasahin ko ha. Babasahin ko Biblia. Magkapareho ang babasahin binigay. ko muna Biblia. Huwag mong putulin. Patunayan natin na yung pareho lang yung kahulugan. No? Tingnan nyo ha. Sa Hebreo 7:5 ang sabi ganito. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapo. Kumuha ng mga ikapo, kumukuha sila. Pero paano nila kinukuha? Ating basahin yung Malakias 3:10. Ayun. Sabi sa Malakias 3:10 ganito. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. So para makuha pala ng mga paring Levita, yung ikapo, kailangang dalhin ng mga tao doon sa templo. Kailangan nilang dalhin para niya makuha. Hindi yung pupuntahan niya sa bahay-bahay, iisa-isahin niya, kolektahin akin ang ikapo mo. Hindi ganun. Para niya makolekta yung mga ikapo, kailangang dalhin doon sa templo. Talaga naunawaan ko. Kailangan dalhin sa templo. At nang panahong inutos, kinolekta nga. Sinabi niya, di ba, sa Hebreo 7:5, trabaho ng mga Levita. Bro, Hebreo 7:5, bro. Naintindihan mo na? Bro, Hebreo. Binigay ng tao yan. Bro, Hebreo 7:5. Ito, inutusang kumuha. Ba't allergic ka sa Hebreo 7:5? Saan to? Pasing. Bro, bakit ka allergic sa Hebreo 7:5? Sino may sabi allergy? Ba't mo iniiwasan itong sinasabi dito na mangubra? Bro, bakit mo iniiwasan itong sinasabi dito na kumuha? Ayaw, sabo. Ha? Julito, bakit mo iniiwasan itong sinasabi dito na kumuha? Hindi iniwasan. Kung argumento mong hindi, walang, tama ba ang sinasabi sa Hebreo 7:5 na tungkulin ng mga Levita na kumuha ng ikapo? Tama ba yon? Bakit ka pa magtanong? Hindi. Lahat ng nakasulat yun, tama. I-clarify ko lang. Kasi, lahat ng nakasulat sa Bible, tama yun. Bakit ka magtanong? Kina-clarify ko lang kasi para yatang iniiwasan mo ito. Sang-ayon ka ba na ayon sa kautusan? Clarification lang muna. Sang-ayon ka ba sa sinasabi sa Hebreo 7:5 na tungkulin ng mga Levita na kumuha ng ikapo? Sang-ayon ka ba doon? Sinagot ko na yun. Sang-ayon ka ba doon? Hindi ka pa sumasagot. Umiiwas ka eh. Sagutin mo, sang-ayon ka ba dito? Sinagot ko na yun. Ano sagot mo? Ang sinagot ko, tama yun. Tama. Sige.
Dahil kinukuha nila sa paanong paraan nila kinukuha yung ikapo. Nagtanong ako. Ngayon nga, kinaklaro ko nga kasi para yatang nirarambol mo yung mga talata eh. Sabi Ang kasi sabi dito, mo- sabi kasi ang dito, sabi mo, kumukuha kapatid, sila. So sa paanong kapatid. paraan? Paanong paraan? Kapatid, ang sabi mo, pinoforce. Sinong nagmarites sa'yo na pinoforce ang member? Eto. Sa Bible study, ganito yan. Kasi, before kasi makonvert, kailangan mo na dumaan sa Bible study. Sa Bible study, sabihin nila, Bible study. sabihin nila ngayon, alam mo kapatid, pag hindi ka nagbigay ng ikapo, ikaw ay magnanakaw. Sabi ha? Okay, kapatid. Alam mo kapatid, Paano ba yung... Alam mo kapatid, pag ikaw ay, ang tawag dyan bro, manipulative strategy. Para bang North Korea? Manatili ka dito sa North Korea. Pag umalis ka, patay ka. Anong gagawin ng mga taga North Korean? Kusang loob silang manatili sa bahay nila. Kusang loob silang manatili sa bahay nila. Kapatid. Kasi pag sila lumabas, makinig patay ka. sila. Aral lang. Kapatid. Makinig ka. Aral ng Panginoon yan. Yun na nga. Kay aral ng Panginoon, kailangan Yan na nga. ituro. Yan na nga. Ang ating issue dito, makinig Ito ka, ay ang ating aral, issue dito, ito ay aral na sabi Panginoon mo, para sa mga makinig- Israelita. kapatid, Ano? makinig ka kapatid. Sige, go. Sabi mo, pinoforce. Ito ang issue. Sinong nagmarites sa'yo na pinoforce? Ano bang walang meaning ng nagmarites? forcing o Okay, force? okay. Walang nagmarites. Sagutin mo ko. Ito sagot ko, walang nagmarites. Dahil ang walang nakita ko, nagmarites. Ikaw lang. dahil ang nakita ko sa Ikaw Bible lang study, nagmarites. hindi rin ako nagmarites. Kasi ang nakita ko sa Bible study, tatakutin ang membro na kapag hindi ka nagbigay ng ikapo, ikaw ay ituturing na magnanakaw. Kaya ang tawag dyan, bro, manipulative strategy. Sagutin mo ako. Sumagot na ako, bro. Alam mo ba ang sumagot na meaning ako. ng force? Yes, may dalawang ibig sabihin ang force. May dalawang ibig sabihin. Ang isa, sa pilitan, ang isa naman, dinaan sa diskarte. Dinaan sa diskarte. Kaya nga, example ko kanina sa dinaan sa diskarte, para bang North Korea. Nasaan binibase mo yung meaning mo sa force? Doon sa dictionary mo? doon sa gumawa ka bang sariling binabase dictionary? ko, hindi. Binabase ko ito doon sa mismong membro ninyo Seventh-day Adventist. Bakit? Gumawa ka ng sariling dictionary. Hindi ako gumagawa ng dictionary. Ano ba naman to? Ay, hindi ako gumagawa ng dictionary. Kinausap ko kasi yung may-ari ng bahay. Sabi ko, ba't di nyo pakabitan ng kuryente yung bahay nyo? Sabi nila, Bakit may-ari? Dictionary ba yung may-ari ng bahay? Wala akong sinasabing Bakit dictionary. ka nag-base doon? Wala akong sinasabing dictionary. Ikaw lang yung dictionary dyan. Huwag kang mag-base doon dahil hindi yung dictionary. Ayun ang binatay ko sa video ko eh. Kung pinanood mo yung video ko, yun ang binatay ko sa video ko, kaya hindi ako aalis doon. Sinabihan ko yung Bakit ka may-ari, gumagawa ng sinabihan ko yung dictionary may-ari ng bahay, elder mismo ng Central Chapter Bakit ka sa... ba gumagawa ng dictionary, kapatid? Hindi ako gumagawa ng dictionary. Ate, patayin ko muna to kasi ano siya, nang di-distract lang si hindi ako pinapatapos magsalita. Nagagalit sila na sila aking minumute. Nagagalit silang minumute. Pero ito, gumagawa na para i-mute. Tuloy natin yung aking pagpapaliwanag. Wala akong sinasabi na gumagawa ko ng dictionary. Ayon doon sa video mismo na nirebat ni Roy Tundag, may binigay ko example, yung elder ng Seventh-day Adventist Central Chapter doon sa Ozami City. Sinabihan ko siya, ba't di nyo pakabit yung kuryente ninyo? May pera naman kayo kasi nagdadrive ng tricycle. Sabi niya, hindi pwede pakabitan kasi kailangang ibigay doon sa pastor. Para saan? Sa ikapo nila, para meron silang naipasa na ikapo ngayong linggong ito. So, ibig sabihin, imbis na pakabitan na kuryente, ibinibigay. Ang tanong, yung pastor ba, yung mga kaskapwa ba niya membro, naisip pa nilang tulungan na lang si Tia Aning na kabitan ng kuryente? Wala rin. Actually,
tuwing midweek worship, sinasadya ko talaga na doon tayo kinatsaaning. Pero yung mga mismong membro, ha? Oh, lagi, sige, wait lang. Wait lang, work muna ako. Pero kaso nga lang, yung mismong may-ari ng bahay, sabihin nila na na di bali nang walang kuryente, basta hindi lang ako maparatangan na magnanakaw. Kasi yun kasi ang turo sa Bible study, na pag hindi ka nagbigay, magnanakaw ka. Pero sa Biblia, ang pinapatungkulan Israelita, di naman Pilipino. Okay? Kapatid, Ah. wag mo akong i-mute dahil Kasi mag-usap tayo. sinasabayan mo ako eh. Ilang beses nakita ko ng salita dito, Sinusabayan mo kita ako. dahil gumawa ka ng Ilang butas beses na ko wala lang sa sinabi, pag-usapan. hindi ako gumagawa ng dictionary. Sabi ka pa rin nasabi, gumagawa ka ng dictionary. Dahil dyan, nagsinungaling ka na dalawang meaning ang dictionary. Ito naman, Ang Ito ha, Exodo 20:16. Huwag kang mamaratang sa kapwa mo tao. Pag yan nilabag ninyo, Santiago 2:10 ang nakalabag sa isang bahagi ng kautusan, nakalabag sa buong kautusan. Ibig sabihin, pinaratangan niya ako ngayon, sabihin yung pag Sabado niya, delete na yon. Come on! Wait lang muna ha, kasi titawag pa ako ni Divine. Wait lang muna, balik ako. Ayan, nagbalik na tayo. At nawala si Jolito Daig. Ayan. Ayaw ng mga SDA na sila imumute ko pero gumagawa ng paraan. O, tema, nakita nyo? Gumagawa ng paraan. Sinasabayan ako magsalita. Sinabi ko na nga, bro, hindi ako gumagawa ng dictionary. Paulit-ulit pa rin sinasabi, gumagawa ka ng sarili mong dictionary. Sinabi ko na nga eh. Sinabi ko na nga, kakasabi ko pa nga lang, hindi ako gumagawa ng sarili kong dictionary. Sabi naman, gumagawa ka ng sarili mong dictionary. Ano ba naman to? Ano na ba nangyayari sa mundo? Ba't pa tila yata sobrang nangagalait yung mga sabadista sa akin? Hello. Okay. Ano ko lang yung microphone natin dito, ha? Okay, yan. So, yun ang sinasabi natin dito na ang kanilang forcing by manipulative. Halimbawa ganito, sampulan na lang natin, para maintindihan ninyo na yung ibang klaseng forcing. Yung mga umanib doon sa, grupo na yung Eastern Lightning kung saan ang kanilang Diyos ay yung babae doon sa China. Alam nyo? Isa sa ating mga listeners sa punto por punto yung anak niya na biktima. Anong manipulative ang ginagawa? Pinapangaral nila doon na kapag kasama mo na ang Diyos, wala ka nang alalahanin pa sa bahay nyo. So, ang nangyari sa anak niya, hindi na umuuwi ng bahay. Hindi na umuuwi. Kahit pa sabihin ng nanay, umuwi ka na rito, ilang araw ka na dyan, ayaw nang umuwi. Kasi yon ang manipulative technique na ginagawa ng, wait lang muna. Ayan, na ginagawa nung kanilang mga tagapangaral doon sa Eastern Lightning. Yung anak niya, di na umuwi. Nandun na palagi, doon na naninirahan. So, pwede naman yung kasuhan ng kidnapping.
Pero paano makakasuhan ng kidnapping? Kusang loob yung batang sumama. Ha? Sabi ko sa kanya, pwede mo siguro mo ng kidnapping te. Sabi naman niya, paano yan? Kusang sumama doon. Ilang taon na ba yung anak mo te? 18 na. Ay nako, sariling desisyon niya na yan. So mahirap na yang habulin. Dahil sa manipulative nila turo doon, na kapag kasama mo na ang Diyos, huwag ka nang umuwi sa bahay nyo, naniniwala sila na yung kanilang Diyos sa China, yung babae, yun ang kanilang Diyos eh. So yung anak nung isa nating listener sa punto por punto, hindi na talaga umuwi. Hindi na umuwi. Oh. Forcing ba yon? Forcing yon. Pero hindi directly. Hindi directly forcing yon. Mas lumilitaw pa na nagfo-forcing yung mismong nanay kasi gusto niyang umuwi yung anak niya. Kaso, kahit pa sabihin ng Eastern Lightning, sige, umuwi ka na doon. Hindi siya uuwi kasi mayroon na kasing manipulative doctrine na kapag umuwi ka at tinalikuran mo yung Diyos, hindi siya uuwi. So, the same din dito, pag hindi ka nagbigay ng ikapo, magnanakaw ka, hindi naman siya kakausap sa Malakyas 3:8. Actually, walang Christian sa Malakyas 3. Ano naman po? Bebe. Yun. Ito talaga problema ko kaya hindi ako nakakapag-live minsan dahil pag nag-live ako, nag-i-interrupt si Divine. No? So ito yung sinasabi ko sa inyo. May dalawang uri ng pamimilit. Manipulative at direct forcing. Ginawa yung North Korea. Oh. Yung North Korea, sabi nila, daw sila? Demokratikong bansa. Demokratikong bansa. Pero yung mga membro, gustong lumayas, hindi makalayas. Bakit? Papatayin eh. Talagang, yung palabas pa lang sa kanilang lugar sa North Korea, meron na nga mga landmines eh. Tapos, pag nakatakas yung isang sundalo, halimbawa, sundalo, gusto niyang umalis kasi hindi na niya gusto pamamalakad sa North Korea, aalis siya. Yung pamilya niya may iwan, yun ang maghihirap. So, halimbawa, nakalabas na siya. Sa North Korea, nakalabas na siya na siya nakatawid na from North Korea to South Korea, nakatawid na siya. Malaya na siya. Anong gagawin ng gobyerno? Yung pamilya niya ang babalingan ng parusa. So, ang tanong, pinilit ba siyang bumalik? Hindi siya pinilit bumalik. Kusa siyang babalik. Bakit? Kasi, yung pamilya niya ang mamimiligro. Ang tanong, pinilit ba siyang bumalik? Indirectly, hindi siya pinilit. Indirectly, hindi siya pinilit. No? Pero, nang dahil sa pamilya niya na nanganganib ang buhay pag tuluyan siyang bumaba sa South Korea, yun ang manganganib. Kahit bata, walang patawad. Kahit bata, walang patawad.
So, ganyan din ang paraan ng Seventh-day Adventist sa pamimilit. Pamimilit. Sabi nila nga, tinan nyo ha, ano sinabi ni Roy Tundag sa akin? Ang sabi ni Roy Tundag sa akin? Na nasasaktan daw mga magnanakaw. Tala mo? Tinatawag magnanakaw, bakit? Nandun ba ako sa Malakya stress? Oh. Meron bang Kristiyano inutusan na magbigay ng ikapo? Wala. Bakit? Ayon sa Biblia, ang kukuha ng ikapo yung mga Levita at ang magbibigay mga Israelita. Ang liwanag ng talata, oh. Ayon sa kautusan ng mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutosang kumuha ng mga ikapo mula sa mga Israelita. Sa paanong paraan? Doon sa templo. Sabi ni Julito Daig, inaamin mo pala na sila ang kusang nagbigay. Yun nga, yun ang paraan para makuha. Kailangan dalhin nila para makuha niya. Di ba? Oh. Tapos didinay-dinay pa sila. O sino bang ibang sabalis na susubok dyan? Sige, pasok kayo. Meron bang ibang SDA na susubok dyan? Sige, nahamon kayo, pasok kayo. Brad, mangutan ako unsaon paggamit kining insenso. Na muna na ron. So, ang paggamit ng insenso, utangan mo na siya o kanang kuhan. Mo na siya butang sa butanganan niya. Mo nang dagkutan og pusporo. Siga na siya. Sika na siya. Mukha mo na. Mukha mo na siya. Paaso mo na. Inisiga na. Muna mong tetehupon. Mong paaso. Muna siya. Okay? So, mintang nagtanaw ni si Alice karon. Nakuha niya nga natubag ang iyahang pangutana. So, muna. Pati ba naman kita ilaron pa sa Badista Julito Daig? Manipulative gihapon, no? Manipulative. Diin man ka nagmarites. Nga kuan gipugos magpahatag og kuan kanang ikapulo. Ingko wala man ko nagmarites. Asa to pa ikaw ang nagmarites. Wala po ko nagmarites. Sig balik-balik sulti. Diin man nga dictionary ka nakabasa. Wa mo kun imong dictionary. Ang akong video nagisgot to about sa pamilya Uba nga walay bisag usa sa iyang mga kaubang SDA ang mitabang nila nga matauran sila kurente. Sige dawat og kwarta pero wala tabangi nga matauran sila kurente. Muna kong pasabot. Muna kong buto sabot. Oh? Nya to paminawag balik si Roy Tundag kay muni kuan ba patakalag bagi iba. Gusto na ko isuon nga inyong paminawon eh. Muuli sa ilang kinawat. Ati man ninyo nigsuna, paminawar ko ninyo na yung iyahang komentaryo igsoon. O niya ang iyahang komentaryo. Oh. Pila ka tuig ang balay walay kurente. Yaom na, pila katuig ang balay walay kurente. Pero kada simana gahatag ng ikapulo. Instead nga ipataod sa kurente ang suga. No? Ang kwarta. Instead nga ipataod sa kurente ang kwarta. Ilang gihatag ikapulo. Nganong hatag man mo? Ingon ani man gud ni Job. Kung di mo hatag, makapangawat manggod mi sa Ginoo. Asa na mi gawas nga pulong, si ilara pong baba. Nya sa dihang na Bible studyhan ako nila. Dito na ko na-realize nga mao din di sila mo palta sa ikapulo kay mahadlok sila nga akusahan sila og nangawat. Unya ako, kay di magkukumbinsido ana. Diya mo na, giputol largo ni Roy Tundag. Ato pangitaon tong video ha. Ato pangitaon tong video kay yaha man giputol. Ato pangitaon tong video ha kay giputol to niya. Ato sang pangitaon. Ano yung pangilad-ilad ba?
Sama makatuloy. alang sa magwawalig. So, Ha? Tawag sa mga motor gyapon. Motor life. No? Ang kwarta ang kwarta. Instead nga ipatawad sa kuryente ang kwarta. Ilang gihatag ikapulo. Nganong mo hatag man mo? Ingon ani man gud ni job. Kung di mo hatag makapangawat man gud mi sa Ginoo. Asa na mi gawas nga pulong sa ila ra pong baba. Nya sa dihang na Bible studyhan ako nila. Dito na ko na-realize nga maoday di sila mo palta sa ikapulo kay mahadlok sila nga akusahan sila og nangawat. Unya ako kay di magkukumbinsido ana. Naaman gyud sa Bible ang gisugo sa balawod ng mga uliktag kapulo ang mga Levitas. Ako mohatag labog akong ganahan. Ako So, giputol niya to. Giputol ni Roy Tundag ang akong sulti. Nga di ko kumbinsido sa ilang explanation tungod sa rason sa Hebreo 7:5 ang gisugo sa balawod mangubra gikapulo ang mga paring Levita, dili mga pastor. Man dili ko kumbinsido sa ilang explanation sa Malakias 3:8 nga apil ka o di ka muhatag nakapangawat ka. Ha? Pero sige mo ni Roy Tundag. Natakdan na sa pagkamangingilad sa laing magtutudlo sa Seventh-day Adventist. Akong video giputol. Giputol akong video. Kay naay rason nga di ko kumbinsido. Di ko kumbinsido kay sumala sa Hebreo 7:5 na ay appointed person nga gisugo nga mangubag ikapulo ug dili na mao ang ilang pastor. Ha? Ano naman na? Sa kalibitan na nawag ron. Ra. Hello? Hello? Hello. Oo. Nakinig ako sa iyo. Nagtanong ako. Sige, go ahead bro. Bro, wag ka sasabay-sabay pag sumasagot ako ha. Pero yung tanong ko, yun ang sagutin mo, huwag ka na magbangag ng ibang butas. Hindi ako nagbangag ng ibang butas. Yung analogy, hindi ibang butas yon. Yun ang example para maunawaan ang punto ko. Hindi ibang butas ang analogy. Okay? At sumasagot ako sa mga tanong mo. Okay. Tanong mo. Ilipat mo. Ang tanong ko sa'yo, sino nagsabi mo na pinoforce? Bro, sinagot ko na yan kanina, bro. Ang paraan ng pagfo-forcing, dalawang bagay. Isang direct forcing at isang manipulative strategy. Nasaan mo binasa yon? Yung Nasaan mo binabasa? manipulative strategy, ang ginagawa namang SD na pamimilit, manipulative strategy. Bakit? Sasabihan nila yung tao na kapag hindi ka nagbigay, nagnanakaw ka sa Panginoon. Di naman totoo yun. Nasaan mo binasa? Huwag mo yung opinion. Kailangan ka ng dictionary. Kung wala kang dictionary. Hindi ako gumagawa ng sarili kong opinion. Nasaan ang dalawang meaning ng force? Nasa Bible study yan. Meaning of force. Di, nasaan ang meaning sa dalawang meaning? Sabi mo. Okay. Sinabi ko nga. Nasaan? Sige, kotin ng ano. Ilang uri ba ang pamimilit? Sige ha, gawa tayo ng ano dito. Ilang uri ba meron? Ilang uri ba meron? Maghanap ka ng dictionary mo. Pamimilit. Patulong ka ng mita. Okay. Ayan, ito.
Ayan oh, eto, maganda to. Ate, pakita. Ito. So, meron tayong ebidensya dito may papakita sa inyo. Yung pamimilit, hindi lang isa ibig sabihin yan. Ito. Ayan o. Kita natin sa screen ha. Nabasa sa screen. Ilang uri ba meron ang pamimilit? Ang pamimilit o coercion ay may iba't ibang uri batay sa konteksto at pamamaraan. Narito ang ilan sa mga karaniwang uri ng pamimilit. Una, pisikal na pamimilit. Pagbabanta o paggamit ng lakas upang pilitin ng isang tao na gawin ang isang bagay. Halimbawa, pananakit, pagkulong o pisikal na pagbabanta. Pangalawa, emotional o psychological na pamimilit. Paggamit ng guilt. Ito yung ginagawa ng SDA. Paggamit ng guilt, emotional blackmail, o manipulative tactics upang mapilit ang isang tao. Halimbawa, kung mahal mo ako, gagawin mo ito. No? Ang ginagawa ng Seventh-day Adventist, ginagamit nila ang guilt sa magitan ng Malakias 8. Malakias 8, ang mga Israelita sinabihan ng Panginoon na mga Israelita nagnanakaw sa kanya dahil hindi nagbibigay ng ikapo ang mga Israelita. Kaya ang kanilang bansa ay sinumpa dahil sila hindi nagbibigay ng ikapo ang mga Israelita. Kaya sila nagbibigay ng ikapo, may tagakuha. Tagakuha, mga Levita. So, ginagamit ng mga SDA dito, ito sinasabi nating manipulative tactics. Ginagamit ng Malakias 8 at pinalilitaw na kapag hindi ka nagbigay, nagnanakaw ka. So, hindi naman siya ang kausap, pero ibinabaling sa kausap pag nanakaw yung ginagawa mo. Kaya mga SDA, okay sana kung ganun eh. Kaso nga lang, walang SDA tumulong kina Tiaaning napakapitan ng kuryente. At tuwing midweek worship... kapatid, magtanong na ako. Oh, sige, go. Mataas na sagot mo ah. May Ito, ebidensya kapatid. ko eh. Ang issue mo, ang member ng Adventist, hindi binigyan ng kuryente sa Adventist. Hindi. Ito ang issue mo. Wala akong sinabi na hindi binigyan ng kuryente kasi ang kuryente naman nabibigay yung kuryente. Yun ang ginigiit mo na bakit hindi binigyan ng church. Wala akong binanggit na hindi binigyan ng kuryente kasi alam ko naman na ang kuryente hindi naman nabibigay. Bakit hindi mabigay? Kapag bigyan kita ng kuryente, hindi mabigay yun? Paano ko bibigay? Hahawakan mo kuryente? Bibigyan kita. Gumagamit ka ng binulastog yun. Hindi. Dahil naiipit ka. Hindi yan. Walang magbibigay, walang nagbibigay ng kuryente. Ang sabi ko, bakit walang sabadista na tumulong sa kanya para makamitan sila ng kuryente? Ang ginagawa ng pastor, tanggap ng tanggap, hindi naman tumutulong. Ito kapatid. Ano? Yan ang issue mo. Ito talaga issue dyan. Tanggap na tanggap ang pastor. Every week tumatanggap ang pastor. Ba't di siya tumutulong sa nagbibigay? Wala silang kuryente. Pakapitan kaya natin. Mag-ambagan tayo. Pakapitan natin ng kuryente para magkaroon naman ng ilaw. Gusto mo rin matulungan. Ilang piso ang ilangan mo. Tulungan ka namin. Hindi naman ako ang may brand out. Ano ba naman yung strategy mo, bulok? O, Jolito, hindi ako ang may brand out. Ang sabi ko, ganito, sa video ko, meron akong tinunhan na SDA family, mga born SDA sila, ilang taon na nagtiis na walang kuryente. Linggo-linggo sila nagbibigay ng ikapo, pero yung pastor tanggap ng tanggap, wala namang tulong na bibigay sa kanila para makabitan sila ng kuryente. Kaya tuwing midweek worship, sinasadya ko talaga, doon tayo kina Tiaaning, walang papayag. Wag doon. Bakit? Walang kuryente. Di ating gawa na para makabitan ng kuryente. Ang rason, ba't kami magkakabit? Di naman kami ang gumamit ng kanyang kuryente. Sino ang may rason? Ha? Sino ang gumagawa ng rason? Sila. Ikaw o sila? Sila ang gumawa ng... Nasaan ang record mo?
Ha? Baka marites lang yan. Nasaan ang record mo? Na ganyan ang aso nila. Okay. Noong panahong yon wala akong dalang recorder. Pero yung Oh, anak wag kang mismo, magmarites ng ganyan. yung anak mismo magpapatunay dyan kasi ilang taon sila doon walang kuryente. Sa buong barangay sila lang yung walang kuryente. Maraming kapitbahay Mm. na mag-anak na SDA, ni isa walang tumulong para sila makabitan ng kuryente. How about yung pastor na tumatanggap ng kanilang ikapo? Gumawa ba ng paraan para sila ay makabitan ng kuryente? Wala rin. Kapatid. Naalis na lang ako sa SDA, hindi nakabitan ng kuryente yung pamilyang yon. Ngayon patay na si So- si Kuya Boy, si Tio Boy, hindi ko alam kung nakabitan na ba ng kuryente o wala pa. Sorbihan mo, baka natulungan na yon. O try mo, tulungan mo to. Kontakin mo si William mo ba? Ikaw, kung gusto kang magpatulong, magsabi ka lang. Tanungin mo si kontakin mo si William Uba. Tanungin mo siya, Bro William, nakabitan na ba kayo ng kuryente? Kung nakabitan, tanungin mo, sinong nagkabit ng kuryente ninyo? Para malaman kung kayo bang mga SDN tumulong sa kanila o Kapatid. sarili nilang sikap na sila makabitan ng Magtanong kuryente. magtanong ako ng iba. Magtanong ako ng iba. Ayan, huwag mo kasi idaas sa paglalaro eh. O magtanong. Sabi mo, Ah, hindi ka magbibigay ng tithe. Totoo pa ba yan? hindi kami magbibigay ng tithes kasi ayon sa Biblia, ang magbibigay Israelita, Hebreo Kapitulo 7, versikulo 5. Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Hindi- Hebreo 7, iyon, 5, hindi ka magbibigay. Israelita magbibigay. Hindi naman ako Israelita, Mm. kaya hindi ako magbibigay. Bakit ka ba gumagamit ng sulat ng mga propeta sa iyong pag-sermon ka na hindi naman Okay? Ginagamit ko yan kasi kabilang yan sa mga libro na kinumpile ng Katoliko para maging isang buo ang Biblia. Kaya nga, Sino ba ang nagsulat yan? merong sinasabi sa Hebreo 7.5 na ayon sa kautusan, ang kukuha ng ikapo, yung mga Levita, at ang mabibigay yung mga Israelita. Yung Malakias 3, Israelita ang kausap doon, di naman Kristiyano eh. Oh. Sino bang sumusulat dyan? Yung ginagamit mo? Siyempre, mga Hudyo sila, mga Israelita ang nagsabi noon. So sila Bakit ka ba gumagamit dyan? Hindi naman ikaw maniwala. Naniniwala naman ako sa You're sinasabi sa using Biblia. the- Bro, wag kang mamaratang. Ayan. Yung pagsabado mo, lit na naman. Kasi Exodo 20:16, nilabag mo na naman. Sabi mo. Wala. Sabi mo kapatid. Wag Hindi mo ka sabihin, dahil salita ang ginagamit. wala akong sinabi It means hindi ikaw maniwala. Wala akong sinabi na hindi ako naniniwala. Paratang mo yan. Kaya yung Exodo 20:16, nilabag mo na naman. Yung hindi mo nilabag na pagtupad. naman. Eto, Kapatid. pakinggan mo yung sagot ko Pakinggan mo Sabi sagot mo, ko. hindi, kapatid, sabi mo, hindi ka susunod dahil Israelite lang ang sinabihan doon. Ayon sa Biblia. Ngayon, Ayon sinabi ko sa iyo, Ano maisasabi ko sa kapatid, sarili ko? patapusin mo ako. Oh. Tapusin mo ako. Ngayon, tinanong kita at sinabihan kita, bakit ka ba gumagamit yung aklat na yan, yung sulat na yan, na hindi naman you don't agree sa sinabi ko nga hindi ka maniwala. To prove na hindi ikaw naniniwala Eto. dahil hindi ikaw sumusunod. Dahil ang agree, Mali. Pamamaratang na yung Yan yung pamamaratang. argue mo, your argument, Bro, patapusin mo ako. Patapusin mo ako. Yung argument mo, hindi ikaw susunod dahil Israelita lang yun. Sinabihan kita, bakit ka ba gumagamit ng sige. sulat na hindi naman ikaw naniniwala dahil Israelita lang yun. Israelita ang nagsulat. Okay. Israelita ang sinabihan. Okay. Lahat ng mga, kapatid, lahat ng mga sinulatan dyan, mga Israelita Okay. sa aklat ng ginagamit mo. At Okay. saka wala kayo doon. Sige, Kapatid, Ito sagot ko. Ayon sa Deuteronomy chapter 4 verse 2. Huwag ninyong dagdagan. Huwag ninyong dagdagan o babawasan ang mga utos na binigay ko sa inyo. Dahil ang utos na binigay sa mga Israelita, huwag dagdagan, hindi ko idinadagdag ang sarili ko. Kasi ang sabi, huwag dagdagan.
ang mga utos na binigay niya sa mga Israelita, wag dagdagan. Kaya hindi ko dinagdagdag ang sarili ko. Pangalawa, sinasabi naman sa Biblia, Hebreo 7:5, na ang magbibigay Israelita. Kaya hindi ko yan sasalungatin. Israelita pala mabibigay, di sila mabibigay. Ba't madadagdag sarili ko? Yang sabi sa Deuteronomy 4:2, huwag mong dagdagan ng iniutos sa mga Israelita. Oh. Kapatid, Ano? ang sabi ko, ang lahat ng sumulat doon sa aklat na yan, mga Israelita at ang Yes. sinulatan, Yes. walang Romano dyan. At ang tanong ko, kung mabasa ko. patapusin mo ko. Kung mabasa ko. Patapusin mo ko. At ang tanong dyan, Ha? bakit mo ba ginagamit yung mga sulat na yan for sermon, indoctrinate your religion or to teach other people na hindi ka naman naniniwala dyan, kapatid? Mamaratan ka na naman ulit. Kaya nga ako hindi It nagbibigay. means you believe. Kaya nga ako hindi nagbibigay kasi kaya ako hindi nagbibigay kasi naniniwala ako. Ano? Kaya ako hindi nagbibigay kasi naniniwala ako sa sinasabi ng Biblia na Israel lang talaga ang inutusan. Sa Malakias 3, Israelita ang kausap dyan. Bansang Israel ang sinumpa, hindi naman Pilipinas. Bansang Israel, basahin ko sa sa Malakias 3:9 ha, tingnan ninyo ha. Malakias 3:8 tayo magsimula. Ito pa. 9. Sabi sa Malakias 3:9 ganito, yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Anong bansa yan? Di bansang Israel? Bansang Israel, tinutukoy yan na sinumpa. Hindi naman Pilipinas. Ba't mo dadamay Pilipinas yan? Ba't mo dadagdag Pilipinas? Ang inutusan. Hebreo 7:5, binigyang linaw ni Apostol Pablo ang mabibigay Israelita. Ba't mo dadamay sarili mo? Naniniwala ako doon. Sila mang bibigay. Ba't ko sasali sarili ko? Di mo ko Israelita. Kapatid. Bakit ginagamit sa Roman Catholic yung Malakias 3:10? Naman lang ang binigyan niya. Ginagamit namin yan para ipakita na Israelita ang kausap dyan, hindi Pilipino. Kapatid, next question. Ginagamit sa pagngulikta ng mga offering yung Malakias 3:10 sa Catholic Church. Bakit yung ginagamit na Israelita lang yon ang sinabihan? Bakit yung ginagamit? Israelita ba kayo? Hindi nga kami Israelita. Yung pangungulekta sa amin nasa 2 Korinto 9:7 yon. Basahin ko ha. Ikalawang Wag mong ilipat ang tanong. Hindi ko nililipat, sinasagot ko. Tumahimik ka kasi sinasabayan na naman ulit ako eh. Huwag mo ko sabayan kasi. Ito, 2 Korinto 9:7. Yung paraan mo, alam ko na yan, no? 9:7 na 2 Korinto, sabi ganito. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos sa mga nagbibigay ng may kagalakan. So, hindi sa pilitan. Ibig sabihin, pag nagbigay kami ng 2%, walang problema. Nagbigay kami ng 3%, no problem. Nagbigay kami ng 20%, no problem. Nagbigay kami ng 10%, no problem. Pero yung sabihin sa'yo na pag hindi ka nagbigay, nagnanakaw ka, iyon ang sapilitan. Dito, next question. Kapatid. Hello. Kapatid. Hello. Kapatid, hello. Go ahead. Kapag medyo maipit ka na, mag-mute mo ako ha. Hindi, mali. Minumute kita kasi pag sumasagot ako, sinasabayan mo ko. Huwag mo ko sabayan para di kita i-mute.
sinasabayan kita dahil Oh, malayo yan, ka oh. sa tanong. Paano hindi Ang malayo, tanong ko, hindi malayo ang aking ulitin sagot? ko. Oh. Ngayon, inamin mo na malayo ang sagot mo. Sabi ko nga, hindi kapatid, malayo ang aking ulitin ko sagot. tanong. Ano naman to, sinungaling? Kapatid, kapatid, Sabi ko pa nga lang, hindi malayo ang sagot ko. Sabi ko, inamin mo na malayo ang sagot ko. malayo. Sabi mo, malayo ang... Paano? Hindi malayo ang sagot ko. Hindi malayo ang sagot ko eh. Kapatid, ulitin ko tanong. Ano tanong Dito mo? sa mga collection at sa mga sobre niyo, ginagamit niyo ang Malakias 3Ds. Hindi namin ginagamit Sabi mo, yan. hindi pwede. Hindi namin ginagamit ang... Patapusin mo ako. Hindi namin ginagamit yan. Patapusin mo ako. Patapusin mo ako. Oh, Ano? patapusin mo ako. Sige. Nakita ko sa mga sobre niyo, kapatid. Kapatid, nakita ko na ginagamit niyo ang bersikulo sa Malakias 3Ds. Sabi mo, hindi yan gagamitin sa Christian dahil Israelites lang yun. Pero maraming sobre akong nakita na from Roman Catholic Church. Sa panguliktan nyo ng pera, ginagamit niyo yung verse na yan. Ano ba to? Totoo ba to na aral or ano? Kasinungalingan? Yang sinasabi mo ang kasinungalingan. Unang-una, kung talagang ginagamit namin ng Malakias 3Gs, dapat sana walang 20 dyan sa loob. Kapatid, Sana, hindi. Kapag meron akong ebidensya sa iyo, bro, dapat, kung talagang totoo yan bro, dapat sana walang 20 sa loob, walang 100, walang 50 pesos. kapatid, wag mo. Ito kapatid, Walang barya. kapag Bro, merong ebidensya, kapatid, mali ka nga, mali nga. mali ang argumento mo. Yan, Dahil kasi- ang 20, kapatid, makinig ka, mali ang argumento mo, ang kasagot mo, dahil ang rason mo kung ginagamit yan, dapat walang 20. Oh, Hindi mo maalam na ang 200 sa tithing yan, 20 yan. Ang 100 sa tithing, 10 pesos yan. mali Yung ka. argumento mo, dapat Bro, walang bro. 20 at saka walang 10 Walang tao. pesos, walang Bro, 5, mali yon. Julito, walang tao, walang katoliko na sa loob ng isang linggo, 200 pesos ang pera niya. Unang-una, Kapag meron. kapag meron. yung 200 pesos, isang araw mo lang na pagkain yan. Yung tithing, Kapatid, alam mo ba, hindi ka ba maniniwala? Kapatid, tanungin mo ko. Hindi ka ba maniniwala na tao din ang mga bata na nagbibigay sa tithing? Wala pang income pero pag binigyan sila ng kanilang parents, binigyan din nila ng tithes, kinunan nila ng tithes. hindi ko naniniwala doon. Yan ang 20 pesos. Hindi naman sila nagsikap nun. Binigay lang ng nanay nila para ibigay. Kumbaga, kung magkano ibibigay ng nanay, yun lang ibibigay ng mga bata. So, hindi tithes yun. Tapos sana, kanilang kunan ng, halimbawa, binigay sila 5. Hindi yung 10% yun lang ibibigay niya. Kung ganun. Kaso hindi. Yung 5 binigay ng nanay, yung buong 5 ibibigay. So, hindi tithes yan. Kapatid, yung binigay, hindi ba income yun? Ha? Yung binigay na money, pera, hindi ba income yun? Hindi income ng bata yun. Kapag binigyan kita ng Hindi. 100,000, hindi ba income yun? O, kaya mo magbigay? Kaya mo magbigay ng 100,000? Tinanong kita, Hindi. kapag Kaya binigyan mo kita, bang hindi ba magbigay? income yun? Kaya mo bang magbigay ng 100,000? Sagutin mo na ako. Hindi ba income yun? Kaya mo sasagot hanggat hindi mo kino-confirm kung kaya mo bang magbigay ng 10,000, ng 100,000. Anong kapalit? O sige, magbigay ka muna. Hindi ka para na magsinungaling. Sige, magbigay ka muna para maniwala ako sa'yo na kaya mo magbigay. Dapat merong agreement. Yan Merong lang. kapalit. Brother Hindi ka Jolito, na magsinungaling. Brother Jolito,
Hindi ka na magpaggamit ng Zablo. Yung number ko sa screen, yan yung GCash number ko. Ipadala mo nga sabi mo ngayong 100,000 para maniwala ako. Pwede ba parang nakapabulok mo lang yan? Ikaw ang nagsabi. Kung bibigyan mo ko ng 100,000, hindi ba income yon? Wala akong tatanggap sa'yo, so wala akong income. Yan. Umamin ka na ang binigay income pala. Hindi. Wala akong income, yun ang sinabi ko. Nasa kuti na yung... Kakasabi ko pa nga lang eh. Kakasabi ko pa nga lang, wala akong income. Sabi mo, sinabi ko may income. Nasa kuti. Ito kapatid. Kakasabi ko lang, wala akong income. Kapag binigay ko na, meron ka ng income, sabi mo. Sige. Ibigay mo, para malaman din ko talaga kaya mo meron ka ng income. Meron ka ng income. Hindi yan income, bro. Hindi yan income. Hindi yan income. Alam kung bakit? Ano yon? Pag sinabi kasi income, pinagpaguran mo yan. Pinagpaguran mo. Pag binigay mo sa akin yan, hindi income ang tawag dyan. Ang tawag dyan, Anong tawag? Bigay mo. Tinanggap ko. Pwede ko interpret as abuloy. Pwede ko interpret as pinaskuhan, aginaldo. Pero hindi income yan. Hindi pila yon. Hindi lahat ng pera income. Ano ba naman to? Hindi lahat ng pera income. Ano ba na? Asan yung common sense mo? Kapatid. Ano? Kapag binigay, hindi income. Pag binigay, hindi lahat ng pera income. Hindi lahat ng pera income. Halimbawa, yung anak ko, sa Pasko, hingi na aginaldo. Sino may sabi sa'yo? Hindi income yun. Sino may sabi sa'yo? Ha? Sino may sabi sa'yo? Hindi nga income ang tawag doon. Na hindi yun income. Ating tanong si ChatGPT, ano ang income? Para malaman natin kung ano ang income. Wala natin ano ang income. Okay? Eto. Ano ang income? Marami tayong ebidensya dito. Hanapan tayo ng ebidensya about sa sagot natin eh. Eto. Ano ang income? Ang income o kita ay tumutukoy sa halaga ng salapi o yaman na natatanggap ng isang tao, negosyo, institusyon, bilang kapalit ng paggawa. Bilang kapalit ng paggawa. Okay? Tinatanggap ng tao o negosyo o institusyon bilang kapalit ng paggawa. Bibenta ng produkto o pagbibigay ng serbisyo. Ito, binabasa ko na nga eh. Nasa screen na nga, binabasa ko na nga eh. Kapatid, i-search mo. Yung pirang natanggap ko na binigay sa akin, hindi ba yun income? Yan type mo. Sige. Yeah. Yung pera na ibinibigay sa isang tao, hindi naman pinagpaguran. Hindi naman pinagpaguran. Matatawag ba na income? Pwede pa tawagan ng income pala. Pwede mo tawag ng income. Okay. Pwede siya matawag ng income, bro. Okay, bro. Ano? Pwede siya matawag ng income. Sabi dito. Pwede siya matawag? Pwede siya matawag ng income. Depende sa konteksto. So, depende sa konteksto. Tuloy. Ang ganitong uri ng nasilang kita. Argumento mo. Hindi. Bro, depende sa konteksto. Pag sinabing depende sa konteksto, hindi ibig sabihin pag binigay mo, income ka agad. Depende sa konteksto. Tuloy pa rin. Wala na tayong pag-usapan dyan. Anong walang ibang usapan? Hindi sinabi doon na hindi yan income. Bro, pag sinabi, depende sa konteksto, may panahon na pag nagbigay ka, hindi income. Kaya nga, depende sa konteksto eh. Yan. Tama yun. So, yung pagbigay mo sa akin, hindi yan income.
income yon. Hindi nga. Dahil depende nagdepende sa konteksto konteksto. Ang ganitong Sino uri ba ng ang- kita sino ay ba karaniwang ang- tinutukoy bilang passive income o transfer income. Kapatid. Ganito ang mga halimbawa. Kapatid, Halimbawa. kapatid, Oh, kapatid. Ang mag-define yon na income yon, ikaw at ako. Ay hindi. Ako, Hindi ako tatanggap sa dinipay. definition mo. Unang-una bro, hindi ako Hindi. tumatanggap. Unang-una, Kapatid, hindi ko patapusin mo ko. tinatanggap ang definition mo dahil palpak ka Patapusin pag mo ko. nag-define. Kapatid, patapusin mo ko. Sabi ng chat GPT na ginagamit mo, kapag pira na binigay, income ba yun or hindi? Sabi ng chat GPT, depende sa konteksto. Oh. Ang magbigay sa konteksto, yung person na nagbigay or nagtanggap. Kapag ako ay makatanggap ng pera, binigay sa akin, ang konteksto ko yan, income ko yan. Dahil dyan, kinunan ko ng tithes and offering dahil ako ang mag-define kung Okay. Maganda tanong. income ba yun. Sige, Yan sige. ang Eto, kontekstong bro. Sige, sinabi bro. ni Ako ChatGPT. magtatanong. Okay? Ito Mm. naman. Oh, yung magtanong bata ka. yung bata binigyan ng nanay niya ng 5. Mm. Tapos yung buong 5 na binigay ng nanay sa bata para siyang i-offer sa doon sa offer. Tithes ba 'yon o hindi? Yung tanong mo, nilihis mo sa pinag-usapan. Ikaw yung example ng bata binigyan. Bakit? Bro, Patapusin mo ko. ikaw ang Patapusin mo ko. nag-example na ang bata binigyan ng Patapusin mo nanay ko. niya. O sige, binigyan ko yung bata ng 5 para ibigay sa ofertore. Tanong, yung buong Patapusin 5 ko. binigay ko sa bata, binigay niya, tithes ba yon? Sasagot ko. Bakit sinagot kita na nilihis? Yung binigay ko sa anak ko, exclusive yun para ibigay niya sa church. Hindi yun income. Pero kapag nagbigay ako sa kapatid, patapusin mo ko. Okay, ikaw na Kapatid, mismo patapusin umamin mo ko. ha. Binigyan mo ng pera hindi yung naman bata. ikaw kinig. Hindi, ikaw, Kapatid, ano ko lang, patapusin inamin mo mo kasi. Huwag kang Wait bastos. lang ha. Tama, diba? Patapusin mo ko. Kapatid, Sige, go ahead bro. kapatid, Wait lang muna bro, may ingay si Divine eh. Wait lang, may ingay si Divine, wait lang. Balik ka lang ko. Hello bro. hello, Continue tayo. hello. Nilabas ko lang yung si Divine, may ingay eh. Patapusin mo ko. Okay na. Hindi na, go ahead. Okay na, okay. Ito, kapag ang pira ay binigay to the person na sabi mo, ibigay yun sa church, ibigay yun sa another person, utos yun. Hindi yun income dahil utos mo yun na ibigay doon. Pero kapag ang pira ko ay binigay ko sa aking anak, yon ang pira mo.
that's consider your small income. Then, i-manage mo yan kung paano mo yan palarguin or paano mo yan. Mali bro, mali ah, bro, wait lang, mali yung ano? example mo eh. Sabi mo kasi kanina, ginagamit namin sa aming simbahan yung Malakias 3 Gs. Ginagamit namin yon. Yung bata, binibigyan ng pera para ibigay niya exclusive sa kanya yon. Pag ang bata ba nagbigay, binigyan mo ng 5 yung bata para ibigay niya. Tapos yung buong perang binigay mo, binigay ng bata. Ang tawag, ang tanong, tithings ba yon? Hindi mali ay. Pinalayo mo usapan. Ito kapatid. Hindi ko nilalayo. Yung- Ikaw yung nag-example na ginagamit namin ang Malakias 3 Gs. At sabi mo yung bata, tama. binigyan yung bata. Sabi ko, hindi niya income yun kasi binigay sa kanya. Tapos sabi mo, pag binigay ba, hindi income. Ito kapatid. Ano ba Ang tayo ibig kong nakakalimutan sabihin. yung sinasabi mo eh? Hindi. Samari ko. Nakita ko sa sobrinyo na gumagamit kayo ng Malakias 3 Gs. Then, ang Malakias 3 Gs nagsasabi all about tithing. Then sabi mo, hindi pwede yan gamitin sa Christian dahil Israelites lang ang inutusan yan. Oh. Nagtanong ako, bakit ginagamit? Then, sabi mo, hindi naman yon tithing. Hindi Dahil tithing kapag tithing yun, alaman, 20, ito, 50, kapag 100. tithing yun, walang 20, walang 10 pesos, walang 5. Oh, walang At saka, 5, walang 10, sinabi ko walang sa iyo, 20. sinabi ko sa iyo, hindi mo ba alam na ang 20, ang income yon ay 200. Ang 10, ang income sa tithing ay 100. Ang 5, ang income ay 50. Sabi mo, walang Katoliko na nag-income ng 100 o 200 ang isang linggo. Wala. Sabi ko na kapag ang bata ay binigyan mo ng pera at saka ginagather niya ang pera, umabot ng 200 pesos. Pagdating ng linggo, dahil alam niya na magbigay siya ng tithes, kinu 20. Ayun ang tithing. Mali bro. That's Mali, bro. consider ang income niya ay Mali, 200. Bro. Pero hindi siya inutusan na magbigay kayo 20. Hindi yan Mali, tithing. bro, mali. Hindi magagamit ang Malakias 3 Gs. Mali bro, mali yung example mo. Alam mo kung bakit. Walang batang Katoliko na binibigyan ng pera during mass para ipunin niya at magbigay siya ng ikapo. Unang-una, ang bata walang kinalaman sa ikapo. Mali. Ang bata walang alam patungkol sa pagbibigay ng ikapo kasi hindi naman yan tinuturo sa amin na doktrina namin na magbigay kami ng ikapo. So walang alam. Hindi ang bata tinuturo. dyan. Baka nagsinungaling kayo. Talagang hindi itinuturo dahil alam namin ang Hebreo 7:5. Hindi tinuturo ang tithing sa inyo ha. Hindi namin ginagamit ang tithings. Hindi namin ginagamit ang tithings. Hindi tinuturo. Sure. Hindi dinodoktrina sa amin ang tithings. Ano ba naman to? Kapag mababasa ko na nagtuturo kayo ng tithing, anong magawa mo doon? Bro, pag nagtuturo bro, hindi naman, alimbawa, ito, tinatapi ko yung tithings, natuturo ako tithings. But it doesn't follow na ginagawa namin ang tithings kasi alam namin ang Hebreo 7:5. Anong sabi mo? Kapatid, anong sabi mo? Nagtuturo ka ng tithing pero hindi ka doesn't follow. Hindi ka sumusunod. Nagtuturo ka pero hindi ka sumusunod. Ang tawa-tawa naman ito. Bro, kahit sa libro pa ni Chris Hosol, basahin mo, may nakalagay doon about sa tithings. Pero ang konteksto ng loob ng article niya about tithings is Israelitang inutusan at hindi obligado ang Kristiyanong magbigay. Tinuturo namin yan na ang tithings nasa Biblia at istrikto yang ipinapatupad sa mga Israelita. At dahil sinasabi ng Biblia na sa Israelita yung pinapatupad, hindi kami kasali dyan. Ang problema kasi sa mga SDA, sabi ko,
ang problema sa mga SDA, Kapatid. hindi tinatanggap ang Hebreo 7.5. Kaya ngayon, iniiwas Kapatid. mo yung Hebreo 7.5. Sino bang sabi mo hindi tumatanggap? Nagbibintang ka naman. Ha? Kapatid, ito ang tanong. Hindi tumatanggap. Ito ang Sana- tanong. Hindi. Kapatid, ito ang tanong. Hindi, Huwag hindi, nating sabi mo- ilhis. sabi mo kanina. Ito ang tanong. Hindi. Kapag bababasa ko na ang Roman Church ay nagtuturo ng 10%, obligado yon sa iyong churches. Sige. Anong magawa mo doon? Eto bro, basahin mo na tinuro ng Romano Katoliko na obligado ang Kristiyano magbigay ng tithes. Sige, yan ang basahin mo. Ah, wow, ang ganda. Ang ganda naman ito. Sige, yan ang basahin mo. Na tinuro sa Roman Catholic Church na obligado ang Kristiyano magbigay ng tithes. Yan ang basahin mo. Sige, Amen. Amen. Nasaan Kapag yan? bababasa natin, Nasaan yan? Nasaan kapag yan? bababasa natin, Sige, okay, basahin mo kapag na. bababasa natin, Hindi, anong kondisyon? huwag namang kondisyon. Basahin mo na. Hinahamon kita. Basahin mo na. Okay, basahin mo sa mga viewers mo para makita mo. Sige, ano, Kunin ano? kunin mo yung world history by Sonia 139. Makikita mo doon na nagtuturo kayo na Asan bro? obligahin Isin na mo bro. Isin mo sa akin bro. magbigay. Isin mo sa akin yung sinasabi mong Oh, wala ka bang pahina. world history dyan? World history Wala ka by bang world history dyan? World history by ang sagot to Gregorio Sonia. Saidi sa akin. Yan, Gregorio Saidi. Sige, ano? Sige, Pwede sa English, kunin ko pwede muna, sa Tagalog. kunin ko muna, kunin. Sa Tagalog, page 139. Ito na bro. World history by Gregorio Saide and Sonia Saide. Anong pahina dito bro? Page 139. 130. Page 1. Okay, ang Roman Catholic Church ay nagbibigay ng ikapo. Saan dito bro? Nasa Yung palagay- na ako. Ang title yan, ang pamumuno ng Roman Catholic Church. Wala. Wala. Ang Oh. wait. Wala. Ang nakalagay dito. Sinong sabihin mong wala? Ang nakalagay dito, bro, Medieval Science and Technology, the Black Death, the birth of Oy, the nilihis birth mo na of yung usapan. national Sabi ko languages Tagalog. and Bakit to literature. English ang basa mo? English to, bro, eh. English to. Uy, hindi ka, Tingnan ninyo, hindi ka nakinig. Mr. SDA, Hindi ka nakinig. Sabi ko, Mr. SDA. kunin mo yung English. Mr. SDA, Ay, ang sabi ko, kunin mo yung wala, Tagalog. Mr. SDA, wala ano? akong narinig sa Katoliko na magbibigay ng 10%. Although nasa Bible yun, kusa mong loob Baka na hindi ka magbibigay nagsimba. ka. Baka hindi ka nagsimba, kapatid. sasabihan na magbibigay ka ng 10%. Okay, Mr. SDA? Kapatid, baka hindi ka nagsisimba. Anak ko, Mr. SDA, tubo akong Katoliko. Kapatid, Ha? Ako Hindi nga, ako nagsisimba. kapatid, Isa po akong kapatid, isa po akong nasa community. Alam ko 'yun. Kapatid. Malakyas. kapatid, Alam nakinig ko ka 'yun, ba sa akin? Mr. SDA. Ang pinapaborot mo lang yung bulsa Kapatid. mo, Mr. SDA. Kapatid, Ha? kapatid, Oo. nakinig ka ba sa akin? Nakinig ako Nakinig sa ka iyo. sa akin, kapatid. Kanina pa ako nakinig sa iyo. Ayun na. Pinipilit mo yung 10% mo Oh, para sa Bakit hindi bulsa mo mo, basahin ang hindi para doktrina sa niyo? church. Kasi yung Parang church may nyo, alam wala pa naman ako yung sa'yo. wala naman yung para man yung budiga ng Kupras. Sa totoo lang. kapatid, huwag ka nang mag-raise ng issue. Parang wala kayong pinag-aralan. No. Matagal ako kayong sinubaybayan. Ha? Hindi mag-aral ka kayo muna dapat ng tawagin ng argumento pastor na kasi hindi kayo pare. professionally. Ha? Ang Hindi ka tatawagin lang ng pastor ay mag-argumento mga ng pare. Kupras. Kayo hindi kayo pare. Oh, Ha? Hindi kayo Mag-aral ka inapuin ng ng Panginoon na magiging mabuti, pastor. Ha? Kasi ang pastor ay huwag kang pare mag-raise yun. ng argumento. Kapatid, makinig ka, kapatid. Kapatid, Kanina pa ako nakinig kayo. sa iyo. Oh, wag Kanina ka pa ako sa nakinig phone, sa iyo. Pati ba mga bata Oh, wag ka sa magbigay ng phone, 10% sa tithes? No way. Ang Tinulungan mga mo si bata, Zaldo pag edad kasi ng 18 18, na. pag may trabaho na sila, mag-ano na sila.
magbigay sila sa Bakit church. tinulungan mo si Sando? Hindi na kayanin? Ha? Hindi, Bro. hindi ko sa Hindi na kayanin ni tinulungan. Sando? Bro, hindi bro. Gusto ko lang ipakita sa iyo na sinasabi ko, in reality, wala sa aming mga batang Katoliko na binibigyan ng pera, mag-iipon para magbigay ng tithes. Kung sinasabi mo, Bakit utang hindi ko lang naman, yan. bakit hindi mo naman basahin ang kapatid, Ah, kapatid, bakit hindi naman basahin mo ang dokumento? eto na nga. Ang nasa Mabuti pa page ako, nag-aral. 139, ang ginagamit ko, World History for the Postmodern World, 6th Tagalog edition, version. by Gregorio Zaide and Sonia Zaide. Ayo, Sa page 1, hindi, Kapatid. bro, hindi Tagalog to. bakit gumagawa ka ng libros na iyong sarili? Hindi ako gumawa ito. Inorder ko to sa Shopee. Hindi yan ang binigay kong libro. Aklat. Wala kang binigay na libro sa Hindi. akin. Ang binigay ko sa iyo, ang sabi ko sa iyo, Oh, World History, di ba? Ito, World History. Sabi ko, meron ako World History kay O'Brien. Sabi mo, sige, O'Brien, basahin mo. Ito na, binabasa na natin. Wala naman Naipit dito. na? Bakit nagtawa-tawa kayo ng sounds epic mo? Hindi na makayanin ang katotohanan dala ko? Hindi, walang katotohanan sa dala mo. Pinapasok ko siya para ipakita sa iyo na totoong Tumatawag ka pa para sinasabi ko na sa aming mga Katoliko, yung mga bata during Mass, binibigyan ng pera para ibigay sa offer, hindi yan nila iniipon para i-tithings. Kasi ang mga bata sa amin, walang alam patungkol sa tithings. walang alam. Walang alam. Totoo namang walang alam niyo eh. kung bakit? Totoo namang Alam niyo kung bakit? hindi tinuruan. Yung mga bata sa inyo, tinuturuan na yun, tinuturuan na magnanakaw. Magbigay Kayo ang kasi magnanakaw, po. hindi kami. Magbigay kasi pag hindi Ha? kayo nagbigay, Tinulungan magnanakaw mo si kayo. Sando. Ang tawag dyan, Jolito, manipulative tactic. Tinutulungan mo. Magtulungan Forcing kayo nga, lahat. forcing yan. Manipulative Magtulungan kayo tactic. lahat Isa yan sa sa mga katotohanan. forcing. Hindi ko tinutulungan si Bro Jando. Mas ano pa siya, mas marami pa siyang alam sa particular sa mga sa church kaysa akin. Bakit yan Actually, Tutulungan matagal ako sa community, bro. ka dyan. Okay? Hindi kita tatawagin makinig. pastor kasi hindi ka naman pare. Ha? Tatawagin lang kita ng pangalan Hindi mo naman or ako mister. Sino bang may sabi Kahit ano sa'yo? ka pa. Pastor ako. Bakit Huwag ka kang magkolekta magmarites. bakit ka Oo. magkolekta ng 10% kung hindi ka pastor? Bro, si bakit? Julito, hindi siya pastor. At hindi siya nangongolekta ng ikapo. Yung pastor lang nila ang nangongolekta ng ikapo. Okay. Okay. Yan. Yan. Mabuti nang magkaintindihan tayo, kapatid. Ayan na, inamin niya na ang kanilang pastor nangongolekta ng ikapo. Ayun, inamin niya. Okay. Yan. Ayun. Kakasabi Malinaw pa Oo. sa sikat ng araw. Yung utak mo, Julito. huwag mong Oh. idikit sa akin. Julito. Julito, yung utak mo, huwag mong idikit sa akin dahil mababaw lang yun. Yun ang sabi ko ngayon lang. Ang sabi ko, Masikat pa sa oh. sikat ng araw yung ano mo. ang yung sagot mo na, sabi ko ganito. Bro, hindi siya pastor at hindi siya nangongolekta ng ikapo. Yung pastor nila ang nangongolekta ng ikapo. Sabi mo, Nilihis mo ayun. usapan natin. Kapatid, Sabi mo na eh. kapatid, nilihis mo usapan natin. Babawi ka? Babawi ka? Inamin mo na. Babawi ka pa rin ba? Laban bawi, laban Nilihis mo bawi. usapan natin. Hindi ko nililihis ang usapan. Ikaw, yung example mo ang pinagbabatayan dito, na during Mass, ang bata binibigyan ng pera para ibigay doon sa sibot. At saka yung 5 binigay mo sa bata, buong-buo niyang ibibigay yun. Hindi tithings yun. Hindi yan bigay sa bata, bigay sa church. Inutusan mo lang bata. Walang church walang church na naggawa ng sobre na mayroong malakyas dyan na 10%. Wala. Kasi sa amin Sasabihin ko sa iyo, Julito. sibot. Mr. Julito, huwag mong paratangan yung Katoliko. Brother. Hindi naman pinanatangan. Jose. Meron naman na tayo mga ebidensya Jose. dito hindi ninyo binasa. Okay lang naman, Brother Jose. Okay lang naman na
tayo'y paratangan ni Jolito kasi pag ginagawa niya yan, nilalabag niyang Exodo 20:16 at sabi naman sa Santiago Nagpapiling 2:10, victory, sabi naman sa Santiago 2:10, pag nilabag mo ang isang utos, nilabag mo na ang lahat. Kaya hayaan mo lang siya na paratangan tayo, Brother Jose, para wala siyang matupad na utos. Yung pagsasabat niya, lahat Pinaratangan mo ako Jando. Jando, pinaratangan mo ako Hindi kita pinaratangan. Maraming visit, pinaratangan mo ko. Kami pinararatangan mo rito eh. Damo na mamaratang ka, Binaliktad sige mo go usapan lang. nito Damo na mamaratang ka, sige Binaliktad go lang. mo Sige, usapan nito, paratangan mo pa kami. Para yung pagsasabat mo, Kapatid. deleted na. Kapatid, parang binaliktad mo ang paratang mo Ha? Malayo na sa argumento at nagparatangan lang tayo. Sabi mo, Hindi ako namamatang nagparatang dito. ako sa'yo. Yung namamatang dito. Ikaw namamatang meron akong ebidensya. sabi mo. Hindi. Julito, Yung pera Alam mo na yung binibigay paratang? sa bata, iniipon nila para ibigay sa ikapo. Walang ganon. kapatid, Ikaw ang namamatang dito. Kapatid. Kapatid, Julito. Dahil namamatang ka, Julito. huwag mong baliktarin Kapatid. yung ano. O, Huwag Makinig mong binabaliktaran baliktarin kayo. yung usapan. Ha? kapatid, kapag binasa mo yung Tagalog version na world Kayo na muna history, pala dito ha. Baktan ko muna si Divine na kayo muna mag-usap. natapos ng usapan natin. Tapos na, inamin mo na kasi, di ba? Inamin mo ngayon lang, ang pastor tumatanggap, anong ulit ng ikapo? O yan. Yun. Diba, inamin niya Yun ngayon ang lang, sinasabi. sabi ko, Brother Jose, hindi Yung siya bata pastor. yung bata mo, Hindi siya umiyak na. nangongolekta ng ikapo. Sabi ko ngayon, anong ulit ng ikapo? Yung Yung bata kanyang mo, wag ka pastor. lang magparatang. Nag-agree ka doon, Julito. Sabi Yan ang ko, sabi ko, ang bro. agree ko, Ah, hindi ako. Masikat pa sa Yan, sikat ng totoo. araw. Huwag mong dagdagan. Ayun. Para kang bata na Bro, naka-record to bro, nilakawan i-replay ng mo. laruan. Bro, i-replay mo bro, nag-agree ka doon. Sabi ko, Brother Jose, Hindi yan si Jolito, konteksto. hindi siya pastor. Makinig kayo sa konteksto. At hindi siya nangongolekta ng ikapo. Anong ngolekta ng ikapo? Yung kanyang pastor. Sabi mo naman, ayan. I-replay mo ang video. I-replay mo para makita mong inamin Kahit anong gawin mo, kapatid, hindi ka makatatalo sa katotohanan. Oh, ang katotohanan talaga, ang Ano katotohanan ng bakak? ating ilabas ang Israelita sa sa Hebreo 7:5. Ito mga kapuntos, ang katotohanan na iniiwasan ni Jolito Daig. Hebreo 7:5 ang sabi ganito. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga paring mula sa lahi ni Levi ang siyang tatanggap ng ikapo mula sa kapwa nila Hudiyo, kahit nagmula silang lahat kay Abraham. Ito ang katotohanan. Ang magbibigay ng ikapo, mga Hudiyo, at ang kukolekta, mga Levita. Yan ang katotohanan. Ano? Kapatid, Ano? yung challenge ko sa iyo, kapag babasa ko na nangungulikya kayo ng ikapulo at papatayin pa ninyo kapag hindi sumusunod sa iyong doktrina, hindi, iniwasan mo Saan nga yan, bro? Wala ba yan sa katekism? Wala sa katekism yan? Wala sa katekism yan, bro? Julito, Ano mo? Dito wala mo. sa katekism yan? Kung gusto ka tawag kawan, Julito, nasa katekism ba yan? Atin na ito. sa Diyo. Ito yung ano. Oo. Sa unsang paagi, pinagi sa sa dili ninyo pag-uli sa ikapulo o mga halad. Unsa di na? Hoy, Mr. Kawatan, makadtog langit. Yun. Oy. Kaya, hindi kami magnanakaw. Hindi kami magnanakaw kasi Hindi kami magnanakaw. hindi naman kami ang kausap sa Malakyas Stress eh. Ang dili mo Ang kinausap sa Malakyas Stress, yun yung may bansang isinumpa. Ikapulo, unsa na oy. wala Oy. naman. O ano daw ba? Ono ko rito size 9. Sayod baka mo nga dili matarong, walay makapanunod sa harian sa langit. Walang tights yan. kawakan. Oy, unang Korinto size 9, walang tights dyan. Oy, kapatid, basahin mo ang New Testament, kapatid. Huwag kang pumilit dyan sa Old Testament, kapatid. Ha?
Klaro ka ng bersikulo Basahin mo nag-ingon, sa dili ka New Testament. magpangawat. Oy, Ay, walang nagpangawat tayo sa ka. unang Korinto 6:9. Wala kaya Ano ba stress naman to, to? makapangawat ba? Anta. Binasa ko na yun, kapatid, yung Malakias, kapatid. Palagi ko yung binabasa. Para Palagi ko yung binabasa yung Hindi ka magbigay, Malakias. Oh, wala mo pong kapugsa. Bro Jolito, yung Malakias 3, bro, yung Malakias 3, ang kausap doon may bansang isinumpa. Patunayan mo sa akin, Pilipinas yan. Sige. Hindi ka sa Australia eh. Pilipinas pa naman. Dili ang Pero Jolito, patunayan mo sa akin na yung bansang sinumpa dyan, Pilipinas yan. Patunayan mo sa akin. Ano? Jolito? Wala. Umalis na. Nawala si Jolito. Biglang nag-connecting. Pati yung isang kasama niya. 10% na naman yung Nawala sila. nabubuhay sa 10%. Oh, oh. Alam mo na ha. Try natin contact Alam ko ulit. Alam ko na yung Malakias. 1996 ako na narinig ko na yun. Yun nga, Malakias 3, ang kausap dito, sinumpa yung bansa nila. Tawagan ni Julito. 1996 pa ako bro, nasa community na ako bro. Tawagan to. Sinungaling kasi to Julito eh. Ako pa yung gagawin mo sinungaling? Talagang ubod ng sinungaling tong mama na to eh. Oo. Kasi Julito. Hello, Julito? Julito? Nasaan? Nawala si Julito, hindi na siya makontak. Nawala ng 10% bro. Hello, Julito? Ayun, nabalik na. Hello, bro. Okay. Bro. Hello. Doon sa Malakias 3:9, bro, ang kinausap dyan, yung kanilang bansa ay sinumpa. Kaya mo patunayan sa akin na Pilipinas yan? Hindi Bakit hindi ginamit nga yan nyo? Australia bro, Pilipinas pa naman. Bro, dito kayo patunayan sa akin is Pilipinas yan. Yung sinasabi sa Malakias 3:9, yung kanilang bansa sinumpa. dili na. Yung may bansang sinumpa, yun ba yung Pilipinas? Yes or no? Dito. Nagko-connecting Wala na na. siya. Nagko-connecting na. Julito. Hello, Julito. Nawala ang signal ni Julito. Julito, nasan ka na? Wala si Julito, bro. Wait lang nga. Titawagan ulit, ha. Wala si Julito. Wait lang, ha. Tingnan natin to. There's something wrong with the signal. No data connection? Ayun, Nako. Manolito. May tumatawag na Manolito. Hello? 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 Hello bro. Hello, bro? Oh. Ano yan, bro? Reconnecting pa rin, no? Signal na to. Hello? Teka natin yung... Hello, bro? Manolito? Diyan ba bro guys? Daig, malis na. Umalis na si Daig, bro. Umalis na, bro. Nakakatawa naman yung mga agad.
Umalis na si Daig. Wait lang ha. Natakot. Dali lang palang ano yung si Daig pala. Okay, so wala na si Daig bro. Ang ganito na lang tayo. Sige, sige bro. Mamaya, ano na lang tayo sa sa punto por punto. Oo. Bro, may Sige. sacramental Okay, blessing ingat po mamaya. kayo dyan. Happy Christmas sa tanan. Nakinig. Sige. Sa ang sulok ng mga mundo. Sige, thank you. Peace Bro be Jose. with us. Thank you, Bro Always. Jose. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Brother Manolito, wala na si Daig Manolito. Umalis na. Brother Manolito, Sige po, bro. Apo. umalis na si Daig. Sige bro, sa susunod na lang. Sige, sige. Sa susunod na lang bro. Sige bro. God bless bro. Sige bro, sige bro. God bless bro. Nandun yung Julito. Magsisinungaling palantaran. Sana, kung magsinungaling sana, yun naman sanang hindi nahahalata. Kasi pag nahahalata, nako, obvious masyado. Okay! So, hanggang dito na lang po tayo dahil si Divine iyak ng iyak. Baka kako, inaantok lang yon. Kaya, unahin ko muna si Divine. Paalam na po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanood ng ating live ngayon. Sabi dito ni Manolito Ginitara, Merry Christmas to all. Sabi naman ni Guadalupe Vedanya, takbo, Jolito, bilisan mo. Abulin ka talaga ni JD. Oh. Sabi ni Jarton, pahayahap nila, nilamlam bra ng kadaig. Sabi ni, ni Fe Palasabas, Tagupa, bro, may sacramental blessing, bro. Meron, kanina pa. Kanina pa, sacramental blessing. Pasudla sa live si Daig. Ayun, nakasulod sa live si Daig man. Nakasulod mo sa live si Daig. So, talagang hanap buhay ng mga SD ang 10%. Kaya lang sila pumapasok sa programa ni JD dahil attendance yan sa 10% niya para meron siyang ma-report at makuha niya ang buwan ng sweldo. Yan ang trabaho nila, magsinungaling dahil lang sa 10%. Okay. So yung ginagawa ni sa atin ni Jolito, inililing sa yung issue na manipulative tactic, hindi daw yun forcing. So pinilit niya ako na maglabas ng ng dictionary, ang nilabas ko yung ChatGPT kasi automatic ito. Maliban sa nagbibigay siya ng meaning, nag-i-explain pa siya at napatunayan na yung manipulative tactic is also a part of forcing. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood at babay na po sa inyong lahat. Si Roy Tundag, walay bisag usa sa mga sugo ang iyang natuman kay gibutang-butangan ta. Iyahang mga pagbantay balaod deleted na tanan. Babay sa inyong lahat. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the